Magandang hapon po sa ating lahat. No? At salamat at nandito kayo kahit alam natin na it's Sunday. No? Gaya nga po ng pinag-uutos ng ating Chief PNP, tingin pa natin yung tinatawag niyang police presence. Kasi yan ang gusto ng Chief PNP, even ng ating presidente. Dapat nakikita at nararamdaman ng ating kapulisan. So, tingin natin yan, improve natin, tingnan natin kung ano yung pwede nating idagdag doon sa nasimulan na ng dating regional director na classmate ko. No? So, pati yung 5-minute police response, I think ito ay pinatutupad na dito sa Cotabato City. So, susunod natin titingnan itong mga component cities like dito sa Marawi, sa Lamitan. Titingnan natin at pag-aaralan kung kakayanin nila yung tinatawag na 5 minutes response. Alam naman natin, magagawa yan ng ating kapulisan if nandun sila sa field. Ngayon, hindi mangyayari yan kung ang mga pulis natin ay nawawala at umuuwi, hindi talaga ma-a-attain natin yan. So, yun yung pag-aaralan natin. Yan yung isang titignan ko. No? Kasi nga, galing naman ako sa Region 10 and I've been hearing all these incidents happening dito. No? So, yun yung gusto kong tignan, pag-aralan. Paano natin matulungan ng ating police station? Kung kinakailangan magdi-deploy tayo ng mga mobile force with the support of our AFP, syempre ang ating mga army. Para lang masiguro ang kapayapaan. Kasi sabi nga nila, ako naniniwala ako, pag may kapayapaan, may pag-unlad. Siguro lahat tayo, we agree on it. Pag peaceful lang isang area, may development. So, mas maganda siguro, nandyan at nakikita yung mga kapulisan natin and even our AFP counterparts kung kinakailangan. So, hopefully, no? Hopefully. At actually, yan ang isang naging mandate na ni Chief PNP nung nag-report ako sa kanya na yung paghandaan itong nalalapit na parliamentary election dito. So, we have seen the template laid down by the former RD ninyo rito. No? At kaya walang naging failure of election. So, we expect the same na maging successful ang election dito sa ng parliamentary. Well, syempre, una yung proximity with each other. No? Yan yung isang nakikita ko. And then, gusto kong matingnan ilan ba ang laman ng kada police station. May mga friendly forces ba tayo na makaka-complement sa kanila. Para sa ganun, ma-address natin yung mga sinasabing may mga armed groups, ma-address natin. Kasi ayaw naman natin ng magulo. Gusto natin maging payapa. Even kami nung nandun ako sa Region 10, yung Lanao del Norte, lahat ng mga may problema, mga warring families, mga merido, we try to patch them up. We try to ask the help of the elders para lang magkaroon ng kapayapaan. Yun lang din ang gusto naman natin. Yes, syempre sabi nga natin, hindi natin babaliwalain yung tinatawag na historical data. We will try to check bakit nagkaganon. And then ano yung measures na pwede natin i-adapt to prevent occurrence. Yun lang yung gagawin natin dito. Re-reviewin namin yung mga nangyaring incident. Bakit ba nauwi sa barilan? Bakit maraming mga namatay? May mga nasaktan. So, titingnan natin. Kasama yan sa pag-aaralan natin. Well, I believe pag nagawa natin yan, mababawasan natin. If not totally ma-eradicate yung mga crime incident. Kasi alam naman natin na pag may police, walang krimen. Ako naniniwala ako. Pag may presence ng kapulisan natin, nandyan ang army units, wala namang gagawa ng krimen. Kasi nandyan sila. At alam naman nila, mahuhuli sila. So, yun. Kaya yun yung titignan natin, pag-aralan natin. Alam naman natin yung iba kasi may mga, syempre may mga camp sila dyan. Like nung nasa Lanao Norte ako, nandun yung Camp Bilal. So, meron kami tinatawag na within their inside the camp. Nandun sila. So, hindi naman natin inaano yun. At merong peace process na ongoing para sa kanila. So, hanggang doon lang siguro, pwede natin yan sa kanila. Within their camps. Okay lang na may madala nila. Pero they cannot go outside kasi nga, pinagbabawal pa rin. Una po, hinihingi ko po ang kooperasyon ng bawat isa. Pagtulungan po natin ito. Sabi ko nga po, ang krimen, hindi lang po ito problema ng kapulisan. Tayo pong lahat apektado. Pamilya natin, kamag-anak, mga magulang, lahat tayo apektado. So kung tayo nagkakaisa na maging mapayapa, pagtulungan natin. Ako naniniwala ako, lahat pwede pag-usapan. Huwag natin daanin sa dahas, sa armas. Pag-usapan natin. At nandiyan ang mga elders na hihingan natin ng tulong para matulungan tayo na makamtan natin yung kapayapaan dito. At pagdating naman sa election, pabayaan nating mag-decide ng tao. Kung ano ang gusto ng mga tao, yun ang masunod. Doon lang po tayo, respetuhin natin.